Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Dindo. Taong 2000. Probinsya ng Samar. Kapag nakita ko talaga yung babaeng yan, kakalbuhin ko siya. Kaya mo na yun, tol. Mas maganda na yung nalaman mo din kagad. Wika ng kaibigang si Jen. Hindi lang pala akong lalaki sa buhay niya. Akala ko tol siya na eh. Nahihiya ako sa'yo. Nasayang ang plano nating paghahanda sa proposal ko. Pasensya na, pati patuloy ikaw nadamay. Tugon ni Dindo. Sabi ko naman sa'yo eh. Ako na lang. Babulong na wika ni Jen. Ang alin tol? May sinasabi ka ba? Tanong ni Dindo. Wala naman. Gusto mo bang mawala yung mga iniisip mo? Uuwi ako ng probinsya sa Biyernes. Pero babalik din ako kaagad. Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin. Isa pa, palagi na lang tayong abala dito sa opisina eh. Siguro, panahon naman na magpahinga tayo kaunti. Ano? Kesa naman magmukmuk ka at mag-inom. Mamundok na lang tayo. Tugon ni Jen. Napaisip si Dindo sa sinabi ng kaibigan. Tama naman ito at marahil kailangan lamang niya ng konting pahinga. Hindi lamang utak kundi maging puso. Naiisip niya na baka sakaling makatulong ang pagbabakasyon para makalimot. Siyempre naman, walang gaanong proyekto sa opisinang pinapasukan kaya pumayag ito. Natuwa naman si Jen sa naging pasya ng binata. Mula noong nag-umpisang magtrabaho, magkasama na ang dalawa. Kaya halos magkapatid na ang turingan ng mga ito. Ganun pa man, sa halos 5 taon na pagiging magkaibigan, hindi napapansin ni Dindo ang lihim na tinatago nito. Nagkasundo naman ang dalawa. Sasakyan ni Jen ang dadalhin sa biyahe. Maaga pa lamang ng Huwebes, hinanda na nila ang mga dadalhin. Ayon sa kaibigan, mahabang oras ang kailangan, kaya mas maaga silang aalis. Sumang-ayon naman si Dindo. Sa puntong yon mas minabuti ng dalawa na bumiyahe ng mahaba kaysa sumakay ng eroplano. Ayon kay Jen, mas masaya maglakbay sa lupa kaysa sa himpapawid. Dagdag pa ng binata, nakakalula at masyadong mabilis ang biyahe kaya nababawasan ang saya. Tol, nadala ba natin yung tent? Saka nako, hindi ba nakakatakot sa lugar nyo? Kahapon kasi, nagbasa muna ako tungkol sa lugar nyo eh. Alam mo na, para alam ko din kung saan tayo pwede magala. Pero, totoo kaya yung mga aswang at engkanto, tol? Samar eh. Lugar daw yun ng kakaibang bagay. Tanong ni Dindo. Ay nako, nasa panahon na tayo ng makabagong mundo, Dindo. Hindi na uso ang ganyan. Oo siguro, noong maliit pa ako, madalas ako nasasabihan na may mga aswang sa lugar namin. Pero lumaki na lang ako. Wala naman ako nakita. Saka sa Manila na ako nagtapos ng kolehiyo. Kaya hindi malaking usapin sa akin yung mga ganyan. Aminin ko, ang tatay ko, dati siyang kilalang manggagamot sa lugar. Pero dahil matanda na, ayun, mas pinili niya ang mapagtuunan ng pansin yung mga lupaing minana sa magulang niya. Kaya wag mo nang intindihin yan. Ayos ba? Tugon ni Jen. Napangiti na lamang ang binata sa sinabi nito.
Habang nasa biyahe, nabusog ang mga mata ni Dindo dahil sa ganda ng mga nakikita. Tunay na kakaiba ang pakiramdam kapag nagagawi ka sa mga lugar kung saan walang masyadong gusali. Buhay na buhay ang kapaligiran, hindi gaya ng syudad. Maingay na halos wala nang matanaw kundi nagtataas ang gusali. Dahil sa haba ng biyahe, nakatulog si Jen. Nagising na lamang ito nang tapikin siya ng kaibigan. Ayon dito, papasok na sila ng sitio. Pagkamulat, napangiti naman ang magkaibigan nang makita ang kahabaan ng palayan at samot-saring puno at mga halaman. Dagdag pa ni Dindo, nakakapanabik ang lugar dahil malayo ito sa kabiasnan. Hindi nga siya nagkamali. Ayon kay Jen, karamihan sa mga kabahayan sa lugar ay wala pang kuryente. Huminto sila sa tapat ng lumang bahay. May malawak na taniman ng magagandang rosas at ang nakaagaw pansin sa binata. Ang mga nakapalibot na puno ng Roma na nagsisilbing bakod ng lugar. Napansin din niya ang malalagong halamang gamot. Hindi niya inaasahan na ganung kaganda ang lugar. Ay, totoo nga anak. Dilala mo nga si... Nanay, gagalit kuya. Yaan mo na po. Magandang araw po. Lalo na sa'yo kuya Dindo. Dindo po, tama? Wika ng espesyal na kapatid ni Jen na si Nonoy. Abay, kilala mo ko. Salamat At magandang araw din ho sa inyo. Tugon ni Dindo. Nako, kayong dalawa Mano po nay. Siya nga pala, nasa ng tatay? Abay kay aga-aga. Pakiusap nonay ha. Wika ni Jen, sabay kurot sa tagiliran ng kapatid. Abay, kamusta naman ang biyahe ninyo? Anak Noynoy, tulungan mo muna sina kuya mo sa mga gamit nila. Sige nana, tatawagin ko ang tatay mo. Maaga pa lang, bit-bit na ang manok niya. Ilalaban daw sa susunod na linggo. Dumayos sa kaibigan niya doon lang sa kabilang palayan natin. Kina Rigor. O siya, sige na. Pumasok na kayo na makapagpahinga muna. Wika ni Nanay Mera. Dapat pala, noon mo pa ako't sinama dito Bigla akong nasibik sa pupuntahan natin. Malayo ba dito yun, tol? Saan ba tayo mamumundo? Tanong ni Dindo. Ay, si kuya. Sasama ako ha. Wala naman ako pasok. Kaya sigurado pahayag nanay. Siya nga pala kuya Dindo. Hindi ka ba takot lugar namin? Maraming aswang dito. Wika ni Noynoy. Kunot noon namang napatingin si Dindo sa bata. Kaagad naman itong sinaway ng ina nang marinig ang pagbulong nito. Ayon kay Nanay Mera, huwag takutin ang panauhin. Ang mas isipin nila kung paano ito mabibigyan ng magandang karanasan sa lugar. Gaano man kahiwaga. Napatango naman ang magkapatid sa sinabi ng ina. Tinulungan na ni Noynoy ang dalawa sa pag-ayos ng silid na mapagpapahingahan. 1 kwarto lamang ang dalawa. Kaya panay ang pasimpleng panunukso ni Noynoy sa kuya na nagbigay palaisipan kay Dindo. Ngunit ayaw niyang bigyang kahulugan. Nakakailang sa pakiramdam lalo pat kapatid kung ituring niya si Jen. Matapos magligpit, nakatulog na ang dalawa. Dala ng pagod sa mahabang biyahe. Halos gabi na nang magising si Dindo. Ginising ito ni Noynoy.
dahil buong araw na itong tulog at hindi man lamang nakakain. Nakahanda na ang mesa ng mga oras na yun. Si Dindo na lamang ang hinihintay. Nakaupo na sa mahabang mesa ang mag-anak kasama ang ama, na mababakas ang galak nang makita siya. Halika na iho. Umupo ka sa tabi ni Noynoy. Pagpasensyahan mo na't medyo tahimik ang lugar namin ha. Jen anak, hindi mo man lang inaasikaso ang bisita mo. Siya nga pala. Sinabi sa akin ni Noynoy na mamumundo kayo bukas. Abay, huwag kayong lalampas sa kabilang ibayo ng lugar natin ha. Kabilugan ng buwan at delikado, baka mapadpad kayo sa... Natigil sa pagsasalita si Tatay Johnny. Kaya sama ako sa kanila, tay. Alam mo na si kuya, baka hindi kabisado lugar. Ako alam ko eh. Saka, alam ko saan kikita mga aswang. Hirap na. Tugon ni Noynoy. Ganun na pala ako katagal sa syudad, no? Hindi ko na alam ang mga pinagsasasabi nitong si Noynoy. Ikaw ha? Kanina pa yung kakaswang mo. Tay, hanggang ngayon ba? Pero hindi bale. Hindi naman po kami lalayo eh. Saka Noynoy, huwag ka nang sumama. Gusto sana namin na kami lang ni Dindo. Tsaka kapag sumama ka, baka takutin mo lang kami. Alam mo namang hindi sanay itong kaibigan ko sa mga ganyan. Tugon ni Jen. Sige na, isama na natin. Saka ikaw na din ang nagsabi. Hindi mo na masyadong alam ang lugar, di ba? Kaya mas maganda kung isama na lang natin si Noynoy. Wika ni Dindo. Wala namang nagawa si Jen kundi pumayag. Nais mang masolo si Dindo. Hindi niya magagawa dahil kasama ang kapatid. Nakaramdam ng kakaibang tuwa si Dindo. Sa loob na mahabang panahon, ngayon lamang siya muling nagkaroon ng pagkakataon na may makasalong pamilya. Ulila na sa mga magulang ang binata. Dahil sa mga naiwang yaman ng mga magulang, kaya nakapagtapos siya at nakahanap na magandang trabaho. Sa loob-loob ni Dindo, iba pa rin talaga kung may pamilyang maituturing. Maaga silang nagpahinga dahil ayon sa kaibigan. Maaga silang aalis kinabukasan. Maghahating gabi biglang nagising si Dindo. Dahil nakaramdam ito ng pag-alinsangan ng lugar. Kakaiba ang init sa pakiramdam. Kaya wala sa loob niya na binuksan ang bintana. Ayon sa binata, napakaliwanag ng paligid dahil sa papalapit na kabilugan ng buwan. Napasinghot si Dindo. Bigla siyang nakaamoy ng masangsang. Tila patay na hayop na hindi niya maintindihan. Nagtataka ito kung saan nagmumula ang amoy. Ilang sandali pa nang hindi niya kinaya, naisipan niyang isarado muli ang bintana. Ngunit biglang may bumundol na tila nauntog sa habla. Sa sobrang pagkagulat, napasigaw ng bahagya ang binata. Nagising naman ang kaibigan at nagtaka kung anong nangyari. Binuksan ni Jen ang lampara at nagtanong kung bakit ito napasigaw. Nagising na din ang mag-asawa sa kabilang silid dahil sa nangyari. O baga anak, ayos lang ba kayo? Jen anak, buksan mo nga ang pinto. Ano bang nangyari? Tanong ni Tatay Johnny. Binuksan ni Dindo ang pinto at humingi ng pasensya. Dala ng takot. Hindi ito nagsalita patungkol sa totoong nangyari. Bagkus ay nagpalusot na lamang para hindi mag-alala ang matanda. Ngunit bago pa man matapos sa pagsasalita, pumasok si Tatay Johnny. Pumunta sa bintana. Kahit hindi na magsalita ang binata,
Alam nito ang totoong nangyayari. Pinagbabawalan siya ng matanda na muling buksan ang bintana. Ayon dito, hindi ligtas ang lugar lalo pat sasapit na ang kabilugan ng buwan. Matapos masiguradong nakakandado na ang bintana, nilagyan na din ng pangontra para wala na muling magtangka sa kanila. Maging ang binata, sinuotan din ni Tatay Johnny ng pangontra. Isang pulseras na gawa sa uyangyang. Ayon sa matanda, makakatulong ito para maitaboy ang masamang enerhiyang kumakapit sa katawan ng binata. Ilang saglit pa bumalik na sa pagtulog ang lahat. Habang si Dindo naman, nahirapan na muling makatulog. Napaisip ang binata, paano na lamang kung hindi niya naisarado kagad ang bintana? Napabuntong hininga na lamang ito at niyakap ang unan. Kinaumagahan, naghanda na ang tatlo. Tuwang-tuwa si Noynoy dahil ayon sa kanya, buong buhay, ngayon lamang niya mararanasan ang mamundo kasama ang kapatid. Ngunit bago ang lahat, hindi na pumayag ang matanda na magpagabi sila. Dagdag pa nito dahil sa nangyari kagabi, hindi niya masisigurado na ligtas ang paglalatag ng tulugan. Binalaan niya ang mga ito na huwag magpapaabot ng paglubog ng araw. Kahit hindi sumang-ayon si Jen sa gusto ng ama, pumayag na lamang ito. Hindi man naniniwala sa aswang. Ayaw naman niyang mag-alala ang matanda kung sakali mang hindi sila makabalik kagad. Bago pa man sila umalis, pinabaunan sila ng matanda ng pangontra. Hinipan din sila ng usal pang proteksyon dahil ayon kay Tatay Johnny, mas mainam na meron silang pananggalang, hindi lamang sa mga aswang, kundi maging sa mga nilalang na hindi nakikita. Kuya, bakit ang pangit mo ngayong araw? May dalaw ka ba? Isusumbong kita kay nanay kung ayaw mong ngumiti. Wika ni Noynoy. Tumahimik ka nga dyan, Noy. Hindi maganda ang gising ko Pakiusap lang. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Kung pwede lang na hindi ka sumama Tugon ni Jen. Napikon na ito sa kapatid. Kung hindi niyo ako sasama, wala kayo tagaturo ng daan. Sige ka. Naku, saka nga pala kuya, daan tayo palengke. Bili tayo makain. Buong araw tayo wala bahay Tapos tubig lang dala. Wala pagkain bundok. Hirap na. Baka tayo pagawin pagkain ng mga... Tama na nga. Tumahimik ka na lang. O siya, sige. Dadaan tayo. Wala na ding gasolina itong sasakyan. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mo ngayon pa lang para hindi na tayo magtagal. Baka dun ka pa mag-isip Kukutusan na kita. Wala tayong mahabang oras. Wika ni Jen. Napangiti naman si Noynoy. Hanggang sa may nadaanan silang talipapa. Doon nakalatag ang mga sari-saring isda at mga karne. Napailing si Noynoy sa mga nakikita. Lalo pa ang naglalatag na mga buong patay na baboy. Bumulong ito sa lengguwaheng hindi maintindihan ng dalawa. Tinitigan ni Jen ang kapatid habang tinatapos ang mahinang pagsasalita. Napatanong si Dindo sa kaibigan. Tumugon naman si Jen na baka naituturo ng ama kay Noynoy ang pamamaraan ng mga albularyo sa pagtukoy ng mga bagay-bagay. Ang kinakagalit niya. Kakaiba na kung gumalaw si Noynoy. Hindi mo iisiping may kaalaman ito sa lihim na karunungan. Dahil madalas,
Napagkakamalan itong sintu-sinto lalo na sa pananalita. Minsan utal, minsan naman maayos. Hindi na lamang niya kinibo ang kapatid. Bagkus ay tahimik niya itong tinitignan. May malapit na gasolinahan sa nadaanan nilang talipapa. Kaya pinababa niya ang kapatid para mabili na ang gusto nito. Ngunit imbes na bumaba, nanatili lamang itong nakaupo sa sasakyan. Hindi na nagsalita. Bagkus umiiling na lamang habang kinakausap. O ngayon, sino sa atin ang may dalaw? Isusumbong din kita kay nanay. Para sa susunod, hindi ka na din namin kasama. Ano, bibili ka ba? O ako na lang. Ay ano, may tindahan. Wika ni Jen. Ngunit patuloy lamang sa pag-iling si Noynoy. Wala nang nagawa ang binata kundi bumaba. Siya na mismo ang naghanap ng pwede nilang mabaon. Naiwan ang dalawa sa loob ng sasakyan. Ilang minuto matapos na umalis ang kapatid, bigla namang nagsalita si Noynoy. Ayon sa bata, ang mga karneng nakalatag sa daanan, hindi ito karne ng hayop. Bagkus ginamitan lamang ng sabulag. Kaya hindi siya nagsasalita dahil bigla itong nakaramdam na matinding takot. Nakakasigurado si Noynoy. Napasok na ng tuluyan ang lugar nila ng mga nilalang. Delikado po yung mga tao, kuya. Siya nga pala. Aamin ko sa'yo. Pero wag mo ko sumbong, kuya ko, ha? Magagalit nanay tatay namin eh. Kaya atin-atin lang to. Alam ko saan lugar aswang. Kaya dala ko to. Kuha ko doon sa gamit tatay. Hirap na. Wika ni Noynoy. Punyel? Saka, totoong ginto ba yan? Hayaan mo na. Hindi ako magsusumbong. Pero wag mo na lang asarin ang kuya mo para hindi kayo nag-aaway. Pwede ba yon? Tugon ni Dindo. May gusto ka din ba, kuya ko? Tanong ni Noynoy na seryoso ang muka. Natawa naman ng malakas si Dindo. Ngunit natigil din kagad dahil seryoso ang bata sa tanong niya. Maya-maya lang, bumalik na si Jen at tumahimik na ang dalawa sa pagsasalita. Iniabot nito ang supot sa kapatid. Nagbago naman ang ekspresyon ni Noynoy nang makita ang laman ng supot. Napangiti at nagpasalamat sa kapatid. Tahimik namang nagmaneho si Jen. Halos kalahating oras din silang paikot-ikot sa lugar. Sa tingin ng binata, hindi niya matunton ang tamang daan papunta sa wayang. Ipinarada niya ang sasakyan sa gilid. Napabuntong hininga ito bago humarap sa kapatid. Nakasalukuyang pumapapak ng chichirya. Ay Noynoy, akala ko ba'y tuturo mo sa akin ng daan? Parang nawili ka na yata sa pagkain dyan . Hindi ko na alam kung nasaan na tayo. Tanong ni Jen sa kapatid. Doon pa lamang napagtanto ni Noynoy na naliligaw nga sila. Kunot-no itong tumingin sa labas. Bumaba at sinipat ang lugar. Alam niyang may mali kung kaya't sinabihan niya ang kapatid. Umatras na at bumalik. Sumunod naman si Jen pero biglang may sumabog. May matulis na tumusok sa gulong kaya nahinto sila. Nako, nasabugan pa tayo. Tol, siguradong gulong yun. Anong gagawin natin ngayon? Ang layo na ng binahe natin . Tanong ni Dindo. Hindi ka tanong sa akin, kuya eh. Ayan tuloy, ligaw tayo.
pwede na lang tayo lakad. Pero hindi na tayo pwede daan sa... Sinisisi mo pa ako. Kung hindi tayo dadaan sa kalsada, saan Noynoy? Kaya ka nga namin dinala eh. Ang sabi mo mas may alam ka sa lugar. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Jen. Iiwan natin sa sasakyan mo, kuya. Tapos hingi tayo tulong. Pero sana wag naman. Tara na nga, hanggat maaga pa. Tugon ni Noynoy. Bit-bit ang mga importanteng gamit. Tinahak nila ang daan pabalik. Pero paikot ang ruta. Medyo masukal ang lugar na dinaanan nila. Sobrang kakaiba sa pakiramdam. Lalo pa nung inakyat nila ang mataas na bahagi. Maaga pa naman ang mga oras na yun. Kaya hindi pa ramdam ang init. Habang naglalakad, biglang napahinto si Noynoy. Kuya, wag na tayo lagpas kabilang baryo. Kita mo yung mga tali. Gawayan ng tagalugar. Marka nila yan eh. Sabi ni tatay, pag tayo kita ganyan, wag tayo pasok. Bawal daw. Wika ni Noynoy. Ano bang sinasabi mo? Eto, damo lang yan. Saka tinali siguro yan para hindi maligaw yung mga pumapasok. Saka Noynoy ha, huwag kang manakot. Ayan na malapit na tayo. Tugon ni Jen. Dali, sunod kayo sa akin. Sigurado ako, ito lugar na ayaw ni tatay marating natin. Pagpupumilit ni Noynoy. Sumunod na lamang ang mga ito sa bata. Imbes na paakyat, paikot, pababa ang ginawa nila. Ilang sandali pa may narinig silang pagtawa. Imbes na tumuloy sa paglalakad, hinatak sila ni Noynoy patago sa nagtataasang damo. Sumenyas ito na wag gumawa ng ingay. Sobrang taas ng tensyon ang nararamdaman ng dalawa. Biglang may sumulpot na ahas mismo sa paanan na inaapakan nila. Hindi makasigaw ang magkaibigan. Hinawakan ni Dindo ang kamay ni Jen at bakas sa mukha ang sobrang takot. Halos maihipa ito nang gumapang ang ahas sa mismong paanan niya. Nakahinga ng maluwag si Jen nang makalayo na ang hayop. Samantala, biglang nabaling ang atensyon ng tatlo sa tumatawa. Tila may hila pa ang mga itong sako na naglalaman ng kung anong bagay. Kagatlabi naman si Noynoy ng masigurado. Tao ang nasa loob ng sako. Napakrus pa ang bata nang makita ang tumutulong pulang likido mula sa hinihila ng mga nilalang. Bigla naman itong napahinto. Iniikot ang paningin at tila may nararamdaman sa paligid. Inihanda na ni Noynoy ang sarili. Alam niyang napansin na nito ang presensya nila. Sumenyas ito sa dalawa na magpadaus-dos. Sumunod naman ang mga ito. Biglang sumugod ang nilalang papunta sa kinaroroonan nila. Ayon sa paglalarawan ni Noynoy, hindi ganap ang pagiging aswang ng nilalang dahil may araw pa ng mga oras na yon. Hawak ang gintong punyal. Buong tapang na hinarap ni Noynoy ang mga nilalang. Kakalmutin sana siya nito. Ngunit kagad namang nakaiwas si Noynoy. Inundayan niya ng saksak ang nilalang at nang tamaan niya. Bumagsak ito sa lupa. Lagot na. Dalian yung dalawa. Hindi tayo pwede tagal. Baka maging pulutan tayong tatlo ng wala oras. Wika ni Noynoy. Ano na? Saan tayo pupunta? Diyos ko, Noynoy, ano bang ginagawa mo? Tugon ni Jen.
Diretso lang kuya. Walang lilingon. Tugon ng bata. Maswerte naman ang tatlo. Wala namang nilalang sa nababaan nila. Ngunit wala pa ring kabahayan sa lugar. Nagmamadali ng kumilos ang tatlo. Magtatanghaling tapat na nang marating nila ang talipapa. Napalingon si Noynoy sa lugar na pinanggalingan. Halos isang bundok lamang ang pagitan. Habol hininga silang tatlo na humingi ng tulong. Kagad namang rumesponde ang mga tao sa lugar. Nagdala na din sila ng mga pulis para makuha ang sasakyang naaberya sa daan. Naikwento naman nila sa otoridad ang buong pangyayari. Laking pagtataka nila na hindi naman pala malayo. Niligaw lamang sila ng mga nilalang. At kung nagkataong hindi naramdamang kagad, siguradong napahamak na sila. Nalaman nila na marami ng mga residenteng napapadpad sa lugar. Pero wala nang nakita. Dugo na lamang ang natira sa pinangyarihan. Nang pumunta naman doon ng mga pulis, wala naman silang nakita na nilalang. Ang naiwan na lamang ay bakas sa tagas ng dugo. Sigurado si Noynoy na galing yun sa nasaksak niya. Nilibot pa ng mga pulis maging na mga residente ang lugar. Ngunit wala na silang nakitang kakaiba. Laking pasasalamat naman ng tatlo na walang nangyaring masama sa kanila. Pinahila na lamang ang sasakyan at umuwi silang pagod. Napagkasunduan nila na hindi na magsalita pa sa magulang. Ngunit kahit anong tago, nalaman pa rin ng ama dahil nalagyan pala ng marka si Noynoy. Kagad naman itong binura ng ama sa pamamagitan ng usal pangkalas ng anumang negatibong kumapit sa ora ng bata. Dahil sa nangyari, mas lalong naging mahigpit si Tatay Johnny para maging masaya ang bakasyon ni Dindo. Sinama na lamang niya ito sa mga gawaing bukid na hindi naranasan ng binata. Sa loob ng 3 araw, maliban sa nakakakilabot na karanasan, naging masaya ang bakasyon ni Dindo dahil na din sa pamilyang nagparamdam sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay. Normal man o may kaakibat na kababalaghan, nalaman din niya ang sikreto ng kaibigan. Ngunit hindi niya ito siniwalat. Bagkus inunawa niya at nirespeto ang kagustuhan nito. Bumalik ang dalawa ng syudad. Baon ang karanasang buong buhay nilang dadalhin. Sa kasalukuyan, nanatili silang magkasama sa trabaho. May maayos na pagsasama na walang kahit anong mali siya. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Nolito. Taong 1985. Probinsya ng Batangas. Isang kahig, isang tuka. Yan ang tugon ni Nolito sa oras na matanong ang estado ng buhay. Hindi naman may kakaila na ramdam ng pamilya ang kakulangan sa pinansyal na aspeto. Si Nolito ay may 3 anak. Lahat ng mga ito ay magkakasunod ang edad. 6 na taon pa lamang ang panganay. Kaya talaga namang napakahirap para sa ama na buhayin ang mga anak. Pangarap sana ni Nolito na mapag-aral man lamang sana ang mga anak. Ngunit bigo siya dahil kahit sa pagkain, meron ding kakulangan ng pamilya. Nangyari ang lahat ng minsang magkasakit ang asawa. Dito unti-unting naubos ang lahat ng naipundar na pera sa pagpapagamot nito.
Nang tuluyan namang mawala ang asawa, mag-isa na lamang niyang itinataguyod ang mga anak. Hindi naman maiwan ni Nolito dahil alam niya na kailangan pa ng mga ito ng mag-aalaga. Kaya laking pasalamat ni Nolito nang pumayag ang tiyahin na pansamantalang bantayan ang mga anak tuwing nasa trabaho. Sa maliit na baryo kung saan nakatira, karamihan sa hanap buhay ng mga tao ay pagsasaka. Hindi na rin bago pa ito kay Nolito. Sa katunayan, ang kapitan ng lugar ay may hekta-hektaryang sakahan. Lahat pwedeng tumulong, ngunit limitado lamang ang pag-aari nitong kalabaw. Madalas, kapag natataon na tumutulong si Nolito, nauubusan ito ng magagamit na kalabaw. Ayon sa kanya, mas madali sana ang gawain kung meron siyang pangsarili. Kaya naman minsan napipilitan siyang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Hanggang sa isang gabi, habang abala sa paghugas ng mga pinggan, may yabag na narinig si Nolito sa labas ng tahanan. Napakabigat ng bawat tapak nito, kaya napasilip si Nolito sa siwang ng kawayang dingding. Nagulat siya nang may makitang kalabaw. Nagmamadali namang lumabas si Nolito. Nakatitig lamang sa hayop at nagtataka kung saan ito nanggaling. Sa kanilang barangay, ang kapitan lamang ang meron nito. Ni isa sa mga kapitbahay ay walang nagmamay-ari ng ganitong uri ng hayop. Ilang minuto pa ang lumipas. Hindi pa rin umaalis ang hayop sa labas. Pumasok na ito ng tahanan. Diretso nang tinapos ang mga gawain at nagpahinga. Nang sumunod na araw, pagkalabas ng tahanan, nakita niya ang kalabaw na naroon pa rin. Tila hindi man lamang gumalaw sa kinatatayuan. Kaya naman, kumuha na si Nolito ng pisi at tinali ang hayop sa bakuran. Buong maghapong naghantay si Nolito kung sakaling may kukuha ba sa hayop. Ngunit ni isa ay wala namang nagpunta sa tahanan. Napatingala at bumulong sa langit si Nolito kung ito na ba ang biyayang bigay. Magmula ng araw na yon, hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, wala namang napapabalita sa barangay na may nawawalang kalabaw. Kaya naman sa tuwing may napapatanong kay Nolito kung saan galing ang nakatali sa bakuran, inirarason na lamang niya na galing ito sa kapatid. Sa loob-loob ni Nolito, baka nga kaloob ito sa kanya ng Panginoon. Patuloy lamang siya sa pagdarasal. Sinabi niyang gagamitin lamang ang kalabaw sa tama at pagsasaka. Samantala, nang una itong gamitin ni Nolito, wala namang kakaiba o may umangkin sa kalabaw. Kaya diretso lamang ito sa pagbibigay serbisyo. Sa katunayan, magmula ng araw na yon, naging sunod-sunod na ang kita ni Nolito. Dahil kung minsan, pinaparentahan na lamang niya ang kalabaw. Hindi man lubos na nakakasigurado kung hindi na ito mawawala sa poder. Ipinagpapasalamat na lamang niya ang oportunidad na tinatamasa. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog na ang mga anak, lumabas ng tahanan si Nolito para kausapin ang alaga. Simula nang minsang makapaglabas ng saloobin sa alaga, naging sunod-sunod na ang pakikipag-usap dito ni Nolito. Alam mo ikaw, napakalaki mong biyaya sa pamilya namin eh. Pero hindi ko talaga malaman. Saan ka ba talaga nanggaling? Isang gabi, bigla na lang kitang nakita sa labas ng bahay ko.
Umamin ka nga sa akin. Sino ka ba talaga? Wika ni Nolito. Hanggang sa bigla itong nagulat. Muntik pang matumba sa kinatatayuan. Biglang tumugon ang kalabaw at sa napakalalim na boses. Sinabi nito na panahon na para malaman ni Nolito kung sino ang dapat pasalamatan. Matapos yun, diretsong naglakad papalayo ang kalabaw. Bagamat naguguluhan pa ang isipan, hindi na nagdalawang isip pa si Nolito na sundan ito. Habang patuloy sa tinatahak ang dinadaanan ng kalabaw, napansin ni Nolito na nagagawi sila sa parteng bundok. Hindi naman ito pinansin ni Nolito. Nagpatuloy lamang sa paglalakad. Hanggang sa maya-maya pa, huminto na ang kalabaw sa paglalakad. Naroon sila sa itaas ng bundok, kung saan may dalawang malaking puno ng akasya. Dahan-dahang lumapit ang kalabaw sa pagitan ng dalawang puno. Wala mang hagdang nakikita, pero napansin niya ang unti-unting pag-akyat ng kalabaw sa itaas. Maya-maya pa, may sinag na mas maliwanag pa sa buwan ang bigla na lamang lumabas. Malinaw na nasilayan ni Nolito ang inaakyatan ng kalabaw. Sa unang pagkakataon, nakakita ito ng taong higante. Napakalaki at mas mataas pa sa dalawang puno ng akasya. Meron lamang itong isang mata at napakalaking bibig. Ang ipinagtataka ni Nolito, panay ang pagngiti at pagtawa ng nilalang. Samantala, hindi naman nagtagal. Nakakyat na sa parteng balikat nito ang kalabaw. Hindi naman nagtagal. Dahan-dahang lumapit ang nilalang kay Nolito. At ayon sa kanya, nang tuluyang malapitan siya ng nilalang, wala naman itong iba pang sinabi sa kanya kundi isang regalo para sa kanya ang kalabaw. Paalala lamang ng nilalang, huwag lang gagamitin ang hayop sa masamang gawain. Sa oras na magamit ng hindi tama, buhay niya ang magiging kapalit. Kaagad namang sumang-ayon si Nolito. Matapos yun, diretso nang bumalik ang nilalang sa pagitan ng dalawang puno. Walang ano-ano. Bigla na lamang itong nawala. Habang yung kalabaw naman ay lumapit na sa kanya. Dahil sa pangyayari, ilang minuto pa itong napako sa harapan. Patuloy lamang sa pagmamasid. Hindi ito makapaniwala sa mga nakita. Ngunit sa puntong yon, hindi na muli pang nagsalita ang kalabaw. Hanggang sa niyaya na ito ni Nolitong bumaba na ng bundok. Kagaya kanina, ang kalabaw na rin ang nagturo ng daan pauwi. At nang tuluyang makarating sa tahanan, kaagad nang nagpahinga si Nolito. Idinaan na lamang niya sa dasal ang lahat ng nakita. Ito pa lang ang unang beses niyang makakita ng kakaibang bagay. Magmula ng araw na yon, hanggang sa lumipas pa ang mga araw at buwan. Bukod sa minsanang pagsasalita ng kalabaw, naging maayos naman ang pakikitungo ng hayop sa mga taong nagrerenta sa kanya. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay napapahanga dahil napakabait ng alagang kalabaw ni Nolito. Ngunit buong akala niya, tuloy-tuloy na ang swerteng nararamdaman. Ngunit sa isang pagkakataon ng taong din yon, nagkaroon ng sakit ang bunsong anak ni Nolito. Hindi ito basta nawawala lalo pat 2 linggo na ang nakalilipas magmula nang dalhin niya ito sa albularyo.
Pagkarating sa tahanan ng manggagamot, kagad nagsalita ang albularyo na sa oras na ipagpatuloy ang pag-ampon sa kalabaw ng bungisngis, maaaring maging kapalit nito ang buhay ng bunsong anak. Dagdag pa ng manggagamot, sa puntong yon pataw ng nilalang ang nararamdamang sakit nito. Isang palatandaan na anumang oras na gustuhin ng bungisngis, kukunin na ng tuluyan ng nilalang ang bunso. Dahil sa mga narinig, hindi na nagtagal pa sa albularyo si Nolito. Sinabing sa mismong araw na yun, ibabalik na lamang niya ang kalabaw. Dagdag pa ni Nolito, kahit sa anong bagay hindi niya ipagpapalit ang sariling anak. Samantala, bago pa ito nakalis, pinayuhan naman siya ng albularyo na magdala ng may aalay na buhay na manok pagsapit ng 10:00 ng gabi. Sa ganitong oras, maaari niyang makausap ang bungisngis. Kaya naman, 9:00 ng gabi ng araw na yon, nasa gubat na si Nolito. Dala ang 2 buhay na manok at ang alagang kalabaw. Matyaga itong naghantay sa muling pag-ilaw sa pagitan ng 2 puno ng akasya. Hindi nagtagal, eksaktong 10:00 ng gabi, lumabas na ang nilalang. Hindi man malaman kung papaano ito makakausap, ngunit naglakas loob na lamang si Nolito na magsalita at malayang naihayag ang gustong sabihin. Wala namang pagdadalawang isip na pumayag ang bungisngis. At habang pauwi na si Nolito, kahit papano, nakaramdam ito ng lungkot. Hindi na niya muli pang makakasama ang kalabaw. Sa maikling panahon na naging alaga, napamahal na ito kay Nolito. Itinuring na totoong pamilya. Nang sumunod na araw, nagising na lamang ang Ginoo na wala nang nakikitang kalabaw sa bakuran. Habang ang bunsong anak naman, himala na biglang umayos ang kalagayan nang tuluyang mawala ang alaga ng bungisngis. Bagamat nawala na naman ang hanap buhay, hindi naman nagsisisi si Nolito. Alam niya sa sarili na ginawa lamang niya yon para sa pamilya. Magmula ng araw na yon, lubos nang nabuksan ang kaisipan niya sa mga kakaibang nilalang. Sa tuwing nakakakita naman ito ng kalabaw, kahit papano, hindi niya maiwasang maalala ang minsang naging alaga na kalabaw ng bungisngis. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig.